ika-anim na pangatoon ng bawat siliga naman ng 20 hanggang 30 galon. At mga ito ay nakalaan para sa paghugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punoy ninyo ng tubig ang mga banga at pinulungan nila ang mga banga na halos maglupa pa. Verse 8, pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalahan nga nila ang namamahala. At tinikman ito ang tubig na naging alam. Hindi niya alam kung saan nanggaling yun. Subalit alam ng mga sumalaw ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking inasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahay kapag marami na naiinom ng mga tao. Saka inihahay ng mabuting na mababangoy. Ngunit sa huli ninyo, nilabas ang masarap na alak. At nangyari ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan ito ay inahayag niya ang kanyang kalumutian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Okay, so papapasin mo natin, ito yung the first miraculous sign was the changing of water into wine at Cana. So ito yung kauna-unang miraculous o miracles, yung malalang ginawa ng Panginoon tubig, gagawin niyang anak. At naisip mo ba na mahirap ba ito gawin ng Panginoon? Yung tubig ay gagawin ng anak. At dito natin makikita na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nalilimitan. Pinakikita ito na walang hindi kaya gawin ng Panginoon at walang imposible sa Diyos. Kung ang tubig nagawa niyang anak, hindi ba nang kaya magawin ng tao? Hello? Tama ba ako? At mismo yung nanay ni Jesus Christ, sinabi niya, ay, kaya na, huwag natin pamumunahan ng Panginoon. Ngayon natin. So, sinabi niya rito, anak, wala na silang anak. Okay? So, sabi doon sa verse 2, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay ininyahati sa kasalan. Noong isang anak ay sinabi ng ina, ni Jesus sa kanya, anak, wala na silang anak. Sinabi ng ina, maganda naman yung pagkakasabi ng ina. Anak, wala na silang anak. Pero, sa ibang salin, inang huwag mo akong pangunahan. Tama ba? At sinabi niya rito, sinabi ng ina, makita ng ina na naubos ng alak kasi ang ina ang parang punong abalado sa kasa na ngayon. At makita niya yung pangangailangan, nakita kasi ng ina yung pangangailangan. At makita ng ina ang pangangailangan, sinabi niya sa kanya na, anak, wala ng anak. Sinabi ni Jesus Christ, sinabi ni Jesus, pagod si Jesus Christ, ipabayan na lang po ninyo ito sa akin, inang hindi ko itong aking tamang oras. Sabi sabi, inang huwag mo pang hindi pa itong tamang oras. Madalas ay, tingnan po natin, madalas ay, lagi natin pinulungan. Sa lahat na nangyayari dito, gusto ko pong makita ng hindi sa lahat na nangyayari dito sa atin, nagwawala, ang burden ng dami. Ano yung ginagawa natin? Pinapawayan natin sa hinihingi natin sa kanya sa Diyos ang pag-iwas. Hindi natin ito pinagwawalang dahil wala tayong magagawa. Huwag natin pangunahan. Huwag natin ito daanin sa ating sarili. Ang Diyos ay gagawa ng paraan para sa atin. Alam niyo kapag pinagagawa na natin ito sa Diyos, ibinigay natin sa Diyos ang Diyos, ipakikita niya kanyang at gagawa siya ng paraan para gawin yung bagay. Totoo, nakakalupang iba. Sino ba? Nakakalupang naman kapag talagang nawawala siya sa ating mga pamilya, tama ba? Ng ating mga kapatid. Dati, hindi natin malaki. Pero tayo, dahil sa pag-ibig na Diyos sa atin, pinapawayan ng Diyos. Hayaan natin ang Diyos ang gumawa ng lahat.
Alam nyo, nung ito yung alak na ito, di ba sinabi nyo na, wala na tayong sabi, doon sa ibang sa atin, lagi tayo naumuna, so doon sa gusto ng Diyos. Kaya natin ang lahat. Dahil ang Diyos, kapag pinagkatiwala natin ang lahat-lahat sa Diyos, ano man yan, bayan-bayan